magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa aming kagalang-galang na mga panelists at sa aming gurong tagapayo. Ngayon, ipapakita namin ang aming panukala sa aming pananaliksik at ang aming presentasyon ay hinati sa tatlong pangunahing bahagi: panimula, metodolohiya, resulta at talakayan. Ngunit bago tayo magsimula, ipapakilala ko muna ang aking sarili. Ako si Sheila Escarandang, miyembro ng Group 2 at ito ang aking kamiyembro na sina Jelly Hian, Charlene Soria, Sharika Molino, Mary Jean Dal, Gabriel Banaag at Alan Purisima. Ngayon, para simulan ang unang bahagi ng talakayan, narito si Jelly Hian. Ang paksa ng aming pananaliksik ay epekto ng paggamit ng cellphone sa pag-aaral ng mga nasa unang taon sa kolehiyo sa Paaralang Tanawan City College sa taong panuruan 2023-2024. Ang paggamit ng cellphone ay naging isang pangunahing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Ito ay nagbibigay ng maraming benepisyo at kaginhawaan sa mga individual, lalo na sa mga larangan ng komunikasyon at impormasyon. Mayroon din mga epekto ito sa mga estudyante, partikular na sa mga nasa unang taon sa kolehiyo sa Paaralang Tanawan City College. Sa panahon ngayon, ang mga cellphone ay hindi lamang ginagamit para sa komunikasyon, kundi para na rin sa iba't ibang mga aktibidad tulad ng social media site, online gaming, streaming ng mga video at mayroon din mga potensyal na maging isang pakipakinabang na instrumento patungkol sa edukasyon. Maaring magamit ang mga ito upang mag-access ng mga online resources, maghanap ng impormasyon at magamit ang mga educational apps na makakatulong sa pag-unlad ng kaalaman at kasanayan ng mga estudyante. Ngunit sa kabilang banda, ang cellphone ay may posibilidad na maging sanhi ng pagkakaroon ng kakulangan sa focus at pagkabawas ng produktibidad sa pag-aaral kapag ang cellphone ay ginagamit ng labis o hindi tamang oras. Maaring mawalan ng interes at konsentrasyon ang mga estudyante sa kanilang mga gawain at pag-aaral. Maraming estudyante ang bumabagsak sa klase dahil ginagamit lang ito sa paglalabas ng saloobin ng mga individual, dahil ito ang pinakamadali na paraan ng pakikipagkomunikasyon sa ating henerasyon. Hindi natin mapagkakailan na malaki ang tulong na binibigay ng cellphone sa ating pag-aaral dahil hindi lamang ito pinapadali ang ating mga gawain, kundi nagbibigay rin ito ng nagsisilbi itong libangan sa araw-araw. Kaya naman, ang ibang estudyante ay hindi maiwasan na maging tamad sa paggawa ng mga gawain. Dahil karamihan sa mga estudyante ngayon ay umasa na lang sa teknolohiya o cellphone na imbis na mag-aral at magsunog ng kilay upang makakuha ng pasadong marka, ay gumagamit na lang sila ng teknolohiya upang makakuha ng sagot o ideya sa internet. Mahalagang bigyan ng tamang gabay ang mga estudyante sa edukasyon upang matutunan nilang gamitin ang cellphone ng wasto at mayroong tamang balanse sa kanilang pag-aaral. Bakit isinagawa itong pag-aaral at bakit ito ang napiling paksa? Nang dahil dito, napili naming suriin ang paggamit ng cellphone sa pag-aaral ng mga piling mag-aaral sa Tanawan City College. Ito ay ang aming napiling paksa sa kadahilan ng kaming mga mananaliksik ay isa rin sa mga nakararanas sa pangangailangan at kahalagahan ng cellphone sa pag-aaral. Layunin ng pag-aaral. Naglalayon ang pananaliksik na ito na matukoy ang mga sumusunod na layunin. Ang layunin ng pananaliksik na ito ay matukoy ang epekto ng paggamit ng cellphone sa pag-aaral ng nasa unang taon sa kolehiyo sa Paaralang Tanawan City College. Ang unang tiyak na layunin ay tuklasin kung gaano nakaka-epekto sa mga estudyante ang paggamit ng cellphone. Masukat ang kahulugan ng paggamit ng cellphone sa pag-aaral ng mga estudyante. Pangatlo, matukoy kung gaano kadalas nagagamit ng mga estudyante ang paggamit ng cellphone sa pag-aaral
At ang panghuli, magbigay ng solusyon upang maiwasan ang sobrang paggamit ng mga estudyante sa cellphone. Metodo ng pananaliksik. Ay dumako naman po tayo sa metodo ng pananaliksik. Disenyo at pamamaraan ng pananaliksik. Ang isinagawang pag-aaral na ito ay gumagamit ng disenyong kwantitatibo sapagkat nais pag-aralan ng mga mananaliksik ang epekto ng paggamit ng cellphone sa pag-aaral ng mga nasa unang taon sa kolehiyo sa Paaralang Tanawan City College sa taong panuroang 2023-2024. Ang nasabing disenyo ay gagamitan ng mga talatanungan or survey questionnaire na pupunan ng mga respondante at siyang panggagalingan ng datos. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang disenyong ito ang pinakaangkop gamitin sapagkat mas mapapadaling kumuha ng datos upang mapunan ang maraming bilang ng respondante. Dumako naman po tayo sa populasyon at pamamaraang sampling. Ang mga target na respondante ay may bilang na 22 na nagmula sa paaralan ng Tanawan City College na mula sa first year student. Ang kabuuang bilang ng estudyante ay nabilang sa pamamagitan ng weighted mean formula. Resulta at pagtatalakay. Sa unang talatanungan ay nagkaroon ng 10 graph. Pinapakita sa pangunahing graph na ito na mayroong katanungan na gaano kakadalas gumagamit ng cellphone sa iyong pag-aaral. Ipinapakita na mas malaki ang bilang ng 3 hanggang 6 na oras na mayroong 9 na respondente o 40.9%. Samantalang ang 1 hanggang 3 oras ay mayroong 7 na respondente o 31.8%. At sunod sa mababang nakuha ay ang 6 hanggang 12 oras na mayroong 6 na respondente o 27.3%. Samantalang ang 12 hanggang 24 na oras ay hindi naman nagkaroon ng bilang na magsagot. Pakita naman sa pangalawang graph na ito na mayroong katanungan na ang cellphone ay may malaking tulong sa akin para mangalap ng impormasyon. Ipinapakita dito na ang pinakamataas na nakuhang bilang ng respondente ay sumasang-ayon na mayroong 16 na respondente o 72.7%. Sumunod naman ang lubos na sumasang-ayon na mayroong 6 na respondente o 27.3%. Samantalang ang hindi sumasang-ayon at ang lubos na hindi sumasang-ayon ay hindi naman nagkaroon ng bilang na magsagot. Pinapakita naman sa pangatlong graph na ito na mayroong katanungan na gaano kakadalas gumagamit ng cellphone sa iyong paglilibang. Ipinapakita na mas malaki ang bilang ng 3 hanggang 6 na oras na mayroong 6 na respondente o 36.4%. Samantalang ang 6 hanggang 12 oras ay mayroong 6 na respondente o 27.3%. At pangalawa, sa mababang nakuha ay ang 1 hanggang 3 oras na mayroong 5 na respondente o 22.7%. Samantalang ang 12 hanggang 24 na oras ay mayroong 3 na respondente o 13.6%. Ipinapakita naman sa pang-apat na graph na ito na mayroong katanungan na sa pamamagitan ng cellphone mas nagiging madali ang mga gawain sa bawat asignatura. Ipinapakita dito na ang pinakamataas na nakuhang bilang ng respondente ay sumasang-ayon na mayroong 15 na respondente o 68.2%. Sumunod naman ang lubos na sumasang-ayon na mayroong 7 na respondente o 31.8%. Samantalang hindi sumasang-ayon at ang lubos na hindi sumasang-ayon na hindi naman nagkaroon ng bilang na magsagot. Ipinapakita naman sa panglimang graph na ito na mayroong katanungan na may malaking tulong ang cellphone sa pakikipagkomunikasyon ko sa aking mga kapwa mag-aaral at guro. Ipinapakita dito na may pinakamataas na nakuhang bilang na respondente ay sumasang-ayon na mayroong 17 na respondente o 77.3%. Sumunod naman ang lubos na sumasang-ayon na mayroong 4 na respondente o 18.2%. Nakakuha naman ng isang respondente ang lubos na hindi sumasang-ayon na may porsyentong 4.5%. Samantalang hindi sumasang-ayon naman ay hindi nagkaroon ng bilang na magsagot. Ika-6 na graph.
Napadali ng cellphone ang aking mga aktibidad at takdang aralin. 3 ang nakakuha ng lubos na sumasang-ayon, 17 naman ang nakakuha ng sumasang-ayon, 1 naman ang nakakuha ng hindi sumasang-ayon, samantalang 1 ang nakuha ng lubos ng hindi sumasang-ayon. Ikapitong graph. Nagiging hadlang ba ang cellphone sa iyong pag-aaral? 2 ang nakuha ng lubos na sumasang-ayon, 7 naman ang nakuha ng sumasang-ayon, 11 naman ang nakuha ng hindi sumasang-ayon. Samantala, ang lubos na hindi sumasang-ayon naman ay nakakuha ng 2 puntos. Ayon naman sa ika-8 graph na may tanong na hindi nakakatulong ang cellphone sa aking pag-aaral. 3 ang nakuha ng lubos na sumasang-ayon, 3 naman ang nakuha ng sumasang-ayon, 12 ang nakuha ng hindi sumasang-ayon, samantala 4 naman ang nakuha ng lubos na hindi sumasang-ayon. Ika-9 na graph. May katanungang ang cellphone ay higit na ginagamit ng estudyante ngayon sa pag-aaral. 2 ang nakuha ng lubos na sumasang-ayon, 17 naman ang nakuha ng sumasang-ayon, at 2 naman ang nakuha ng hindi sumasang-ayon. Samantala, ang lubos na hindi sumasang-ayon ay nakakuha ng 1 puntos. Pang-10 o ikahuling graph na may katanungang sa paggamit ng cellphone ay mas nagiging mabisa ang pagkakatuto, 4 ang nakakuha ng lubos na sumasang-ayon, 18 puntos naman ang nakuha ng sumasang-ayon. Wala namang nakuha ang hindi sumasang-ayon. Gayon din, wala ring nakuha ang lubos na hindi sumasang-ayon. Ngayon ay dumako naman tayo sa konklusyon at rekomendasyon. Batay sa mga nakalat na datos, narito ang konklusyon at rekomendasyon. Sa pagsusuri sa epekto ng cellphone sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa Tanawan City College na nasa unang taon, narito ang mga konklusyon na maaaring mabuo. Una, malaki ang tulong ng paggamit ng cellphone sa pag-aaral, paggawa ng mga asignatura at aktibidad ng mga estudyante. Pangalawa, nagagamit ng mga estudyante ang cellphone sa pakikipagkomunikasyon at pakikipagkapwa sa mga kapwa mag-aaral at guro. Pangatlo, sa paggamit ng cellphone, mas mabisa ang mas nakakatulong ito sa mga estudyante sa pag-aaral. At panghuli, ang paggamit ng cellphone ay higit na nagagamit ng mga estudyante sa pag-aaral. Kaugnay ng mga konklusyong nabanggit, inirekomenda ng mga mananaliksik ang mga sumusunod. Una, sa mga mag-aaral. Sa mga mag-aaral na gumagamit ng cellphone, dapat may wastong paggamit ng oras kapag gumagamit ng cellphone upang hindi makaapekto sa paggawa ng takdang aralin ng proyekto. Kailangan maging pag-isip, paggagamit ng cellphone, kung paano pagsasabayin ang pagsa-social media, pakikipag-text sa paggawa ng gawaing pampaaralan. Pangalawa, sa mga magulang, huwag magsawang gabayan ang kanilang mga anak sa wastong paggamit ng cellphone. Pangatlo, sa mga guro. Sa mga guro, kayo ang tinuturing na pangalawang magulang ng mga mag-aaral. Ninanais ng mga mananaliksik ang patuloy na paggabay sa mga pag-aaral sa pagtahak nila sa kanilang kinabukasan. Pang-apat, pagtuunan ng pansin ang positibong epekto ng paggamit ng cellphone para sa pag-aaral, lalo na at isa ito sa pangunahing pangangailangan at para sa kinabukasan ng mga mag-aaral. Yun lamang po at maraming salamat.